Okay, go. Alright, sorry sa inyo dahil nauntol yung ating Facebook. Pero pagpatuloy natin, dahil yan ang talagang topic ating pag-usapan ngayon. Dahil marami na marunong, talented people, pero hindi nila ginamit ang kanilang talento sa wasto. Sabi ko sa inyo, kaya hindi kayo qualified na tatanggapin ng Diyos bilang asawa. Kung magitin natin yung binanggit ni Pablo, pakakasal niya tayo kay Kristo gaya ng dalagang malinis, walang dungis, walang bahay na kasalanan, walang bahid ang kanyang pagkatao ng sala. Yan ang tatanggapin ni Kristo bilang asawa. Kaya ngayon, ipagpatuloy natin dahil yung talento na tinutukoy ko sa inyo, yung nasa inyo karunungan at ang iyong mga kakayahan sa buhay, isisiwalat lahat ni Pablo. Sibasahin. 1 Corintios 9. Tuloy-tuloy mo. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mabait. Alright. Marunong. Nagbait-bait lang, pakunyari mabait, pero may plano siyang iba sa kanyang kabaitan. Iyan ang tinatawag ng mga politiko ngayon. Political. Okay na. Alright. Ngayon, bakit sinabi ni Pablo ito? Na isisiwalat ko ang karunungan ng marunong at isasawala ko ang kabaitan ng mga mababait. Alright. Ituloy mo pa, bukas Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang eskriba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutan ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Alright. Ano yung kamangmangan ng karunungan ng sanlibutan? Kamu kayong ginagawa ninyo ngayon, maraming programa kayo o mga nagawa nyong bagay para pagpaunlad sa buhay, pagpaunlad sa bukid, abono, pagkain ng manok para mabilis lumaki, mga gamot-gamot para maligtas ang tao, naligtas sa manok, maligtas sa alaga. Pero yan lahat ay naminsala sa tao, tandaan nyo. Kaya may sisiwalat lahat ngayon. Sige, basahin mo lahat para isayin natin yung paliwanag. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos, sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga nagsisipanampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Kamukha yung mga sakit na sinasabi ko sa inyo na hindi mapagaling. Gawa na Diyos yan. Noong 1990, sinabi niya sa akin, magpapasapit ako ng sakit na hindi mapagaling ng mga dalubhasa. Bakit kasi? Dahil sobra na mga presyo nyo. Gamot lang, hospital lang, napakamahal na presyo ninyo. Kawawa yung mga mahirap. Mababaon sa utang. Hindi pa sigurado kung buhay siya. Kasi po, kada reseta ng doktor, meron silang mga porsyento ron, lahat ng... Kaya nagmamahal yung mga gamot. Kaya nga, sabi ngayon, isisiwalat ko ang karunungan ng mga marunong at iwawala kong kabuluhan ng mga kabaitan ng mababait dahil kunwari nga mababait, pero naman nakakapinsala ba tao? Dahil yung mga tinatawag yung abono, pampaunlad ng buhay. Noong panahon ni Moises, walang abo-abono, sabi ko sa inyo. Noong 1960s pa, 1950s, walang abo-abono. Pero masagana ang ani. Masagana ang ani. Bakit? Ay baston lang ni Moises yung ginamit ng Diyos Umunlad na kabuhayan, pati sa pagtatanim, alam ni Moises ang araw na pagtatanim para maunlad ang taniman, walang abo-abono. Kita na. Pero gumawa kayo ng plano nyo para yumaman kayo. Pati kalabaw na ginagamit sa pag-aaral, wala na ngayon. Mga traktora na Bakit? Gumamit kayo ng lason para makainom ng sino man sa tubig, mamamatay kayo mga kalabaw. Halagan, namamatay dahil sa tubig. Yan, nilagyan nyo ng lason. Kunyari, lason para sa
ikabubuti ng palay, yung pala, ikinasama ng mga tao. Hindi lang po yun. Halos lahat po ng pagkain ngayon, may pinakita sa isang social media, lahat ng pagkain ngayon ay hinahaluan na ng lason. O, kaya ganyan, nagkakasagad ng tao, mix yung buhay, dahil nababalisa kayo ng pagdami ng tao. Hindi nyo kaya pakainin. Eh dapat pala sila yung linisin ng Diyos. Kayo ba ang nagbibigay ng kasagalaan sa buhay? Yung mga plano yung abubuno, magbibigay ba ng kasagalaan ng buhay yan? Yung mga formula nyo ng mga gamot-gamot, magbibigay ba ng kasagalaan ng buhay yan? Papahaba mo ng buhay yan o pampaiksi ng buhay? So, tama yung sinabi ni Pablo. Yabang ang karungan ng Diyos ay hindi nalaman ng tao. Kinalugdan ng Diyos ngayon na iligtas sa manampalataya dahil sa kamangmangan ng pangangaral. So, wala kayong alam tungkol sa Biblia. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang daigdig ay nagkaloko-loko na, nalalagay na sa langanin. Ano po ba sinasabing kamangmangan ng pangaral? Eh, wala silang alam tungkol sa Ebanghelyo. Hiwagan ng langit. Yung hiwagan ng Kristo, wala nakakalam. Alright. So, ito bang karungan nyo ngayon? Tayo ba tao? Ano sabi ni Pablo? Ang karunungan ng Diyos ay kamangmangan lang sa tao. At ang karunungan ng tao ay kamangmangan lang sa Diyos. Di ba yun sinabi niya? Kaya kamangmangan lang yung karunungan nyo. Dahil ang karunungan ng Diyos, hindi nyo matarok. Dahil sa kakulangan nga ng pagkaalam ninyo at kakulangan ng pangangaral sa Ebanghelyo, kaya hindi nyo alam na hiwaga ng Diyos na lahat bagay na yun ang pasasaganahin niya. Kung tayo matalimain, binasa ko na sa inyo sa Levitico diyan, pagpapala sa pagsunod. Ang kasaganan ng buhay at tatabuhin diyan, kung tayo masunod sa Diyos, ay sumunod kayo sa tao eh. Yung prinsipyo ng tao sinunod nyo, hindi yung prinsipyo ng Diyos. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkaganilo ganito mundo, nagkagulo-gulo. Dahil kayo lang ang gustong makilala ng tao na marurunong. Di yung karunungan ni Kristo, hindi nyo alam. Yan ay kamangmangan lang sa inyo. Pero yan ay karunungan ng Diyos na nasa kay Kristo. Yan ang dapat maghari. Ang karunungan ng Diyos nasa kay Kristo. At si Kristo lang ang pinagkalooban niya na mamahala sa lahat ng mga tao. Wala siyang ibinigay ng kapamahalan sa inyo. Bagamat noong unang panahon, ibinigay sa inyo ng Diyos sa magitan ni Moises na makatulong niya sa pamamahala. Hindi ba yun sa Deuteronomio? Kapitulo 1, 9. Yan ang problema ni Moises yun. Kaya naitayo ang gobyerno dahil kay Moises. Ngayon naman, magtayo kayo ngayon ng ibang gobyerno na labag sa utos ng Diyos na ang pag-gobyerno ay binigay kay Jesucristo, pamamahala ay binigay kay Jesucristo. Ngayon, ayaw na naman ninyo kay Jesucristo. Moises lang gusto nyo balik sa material na pamamaraan ng pamumuhay. Ay, hindi naman nyo magaya, kaya na si Moises, hindi nyo magaya. Dahil nandun si Moises. Itinuturo niya sa amin anumang bagay na paginabangan ng tao sa material, na pamaraan. Alam ni Moises na ituro ladwang ito para sa pag-unlad ng kasaganaan. Di lalo na, nung dumating si Kristo, nagkombinasyon ng dalawang kapangyarihan. Kita na, yan ang hiwaga ng kasulatan. So, ito lang mabasa sa Korinto. Ang mga Hudyo nga ay nagsisingi ng mga tanda at ang mga Griego ay nagsisihanap ng karunungan. Kasi, nabahagi pa ang tao. Tanda, hinahanap nila. Alam yung tanda? Sige nga, palaguin mo nga ang pananim ko. O, naghanap sila ng tanda. Yun naman, Griego, naghanap ng karunungan. Ibig sabihin, sensya ang hinahanap nila. Sensya spiritual, hindi sensya material. Tandaan nyo ito libo. Datapwat ang aming ipinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran, at sa mga Hintil ay kamangmangan. O sige,
Bakit pinako si Kristo? Dahil ayaw nila yung ginagawa ni Kristo na pwede nang pasaganahin ng pagkain na isang iglap. Tanda nyo Tuloy ko po. Ngunit sa kanila ng mga tinawag maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. So, nawala na yung kapangyarihan ni Moses. Binigay na kay Kristo ang pamamahala sa lahat. Yon sa Matthew 19. Nag-usap sila doon at yon ang tinatawag na transition of power. Lahat ng kapangyarihan ni Moses binigay niya kay Kristo para magkombinasyon ng material, spiritual na kapangyarihan para ang daigdig ay magtamo ng kasaganaan. Ganun din po si Propeta Elias. Ang kapangyarihan ni Propeta Elias, malamang binahagi rin sa Alam Panginoon. niyo ang kapangyarihan ni Propeta Elias? Yung mahirap na babae, na negosyante, langis ang kanyang paninda, di ba? Naubusan siya ng langis at naghirap na siya ng buhay. Dumating si Elias. At sinabi niya sa babae na yon, ilang matapain mo dyan? Ayun o, nakatawog lahat. Kasi itaya mo sila. O, kita na, ano ginawa ni Elias? Hindi ba nagkaroon ng langis lahat yung tapayan na yon at yumaman yung babae? Sa oras na yon, yan ang kapangyarihan ng Diyos. Kay Moises at kay Elias, pinagsama-sama yan para maganap lahat ng bagay sa ating kapanahunan, mga himala na tinutukoy ninyo. O, yan ang hinahanap ng mga Hudyo, tanda. Mga paramihin mo agad yung kayamanan mo o paginawan mo agad. Ang Diyos naman, anong sabi niya? Kung kayo manatili sa akin at ang salita ko'y manatili sa inyo, hilingin ninyo ano mang inyong ibigin at gagawin sa inyo. So, may mga tinatawag na proseso ng pag-unlad sa panahon natin. Basta bataliban tayo, masunurin, hilingin natin ano man ating hingin ang gagawin sa atin. Ayan ang pamamaraan ngayon ng Diyos kay Kristo. At lahat ng kapangyarihan ni Elias at si Moses ibinigay sa Kristo. So huwag nyo pagbahay-bagi ninyo tatlo. Iisa na lang sila dito sa Kaharian ng Langit. Tanda nyo, para magkaroon natin ang tinatawag na bagong Jerusalem. Alam niyo yung bagong Jerusalem? Mahiwagan na naman ito sinasalita. Hindi ba sa Jerusalem ay sumilang si Kristo sa Jerusalem? Ngayon, sino si Kristo? Hindi makakarunungan ng kapangyarihan ng Diyos? O, may lilikhain na naman ng Diyos ng bagong Jerusalem? Ito po, Apokalipsis Kapitulo 21. Okay. Bagong Jerusalem. Nisisilang na naman ang Kristo. Alright. Dahil isisilang na naman ang mga anak ng Diyos sa bagong Jerusalem. Tapos di na naman paniniwalaan. Tapos hindi na paniwala na yun, sumilang na nga ang bagong Kristo. Yung mga manggagamot ngayon na nababalitaan nyo sa iba't ibang dako, yan ang mga bagong Kristo na sumisilang na ngayon. At yung pagpapayaman, nandyan na. Kaya lang, hindi pa pinapaintulad ng Diyos dahil kayamanan na tinutukoy ninyo, ayan na, may hawak na sila. Sino may hawak dyan? Di ba si Lady Ben? At sa kay Miranda? At di ba pa? Ito rin nga po yung sinasabi nila na yung mga divine government. Ano po ba yung sa divine government na tinutukoy nila? Yung sakdal na pag-gobyerno. Ito po ba yung nasa Apokalipsis Kapitulo 21? Oo. Yung basahin po ba natin? Sige, basahin mo. At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Alright. Ay, papakasal pa rin. So, itong bagong Jerusalem na to,
isang tabernakul at tatayo ngayon. At doon sisilang ang maraming Kristo. Dahil ang Jerusalem, sumilang ang Kristo. Dahil yung bagong Jerusalem ngayon, sisilang ang maraming Kristo. Kaya lumitaw na maraming Kristo sa panahon natin. At yan na maghari sa buong sa katauhan. Alam nyo, walang magagawa yung mga medisina niya yan. Lalo-lalo yung sumikat yan dito sa Mindanao. Yung apostol, ano pangalan niya? Hindi ko po nakita yung pangalan. Alright. Nakalimutan ko rin ang pangalan niya. Bata pa. Pero marami na napapagaling na may sakit. Galing pa sa ospital. Ha? Lumpo. Gumagaling sila lahat. Ipatong lang niya ang kanyang kamay at magagalingan. Yan ang tanda na makikita sa mga manampalataya. Kaya yung bagong Jerusalem na tinutukoy niya sa Apokalipsis ay lilitaw na sa buong daigdig kung maglitawan na itong mga anak ng Diyos na bagong silang at sila ang maghari kasama ni Kristo. Tandaan nyo. Dahil maghari talaga si Kristo dahil walang kwenta yung karunungan ninyo. Ha? Yung mga pagpapalaganap nyo na maraming bagay na pagpapayaman at kayo lang ay yumayaman, yan ang pandaraya. Pero ang biyaya ng Diyos nasa kay Moses, Elias at kay Jesucristo ay walang pandaraya yan. Binibigay yan na tinanggap nila walang bayad, binibigay lahat yan na walang bayad. Tandaan nyo ha. So, sana nga. At marami pa akong sasabihin sa inyo dahil hindi ko na ipaliwanag na mabuti dahil baka sa susunod ay malinaw ko nang ipaliwanag sa inyo. Pero kung hindi nyo maintindihan, magtanong kayo at liliwanagin ko yung bagay na hindi nyo naintindihan doon sa sinabi ko tungkol sa iwaga. Alright. So, hanggang dito lang. Sana mauwanuhan nyo aking sinabi. Magbalik loob na tayo sa Diyos para maganap na yung sinasabing pagbabago ng daigdig. Isang bagong Jerusalem, bagong langit at bagong lupa ang magaganap. Tandaan nyo, ang pagbabago ng panahon na hinula ni Daniel ay magaganap na. Na yung mga bakal ninyong mga paa na may halong putik, magigibalat yan. Ano yung putik? Walang kabuluhan na mapagpaplano. Magigibalat yan, tandaan nyo. Ibig sabihin pala, yung gobyerno palang ito ay maglalaho. Maglalaho talaga. Kasi nga po puro yan ang pinanggagalingan ng lahat ng puro kasamaan. Halong putik nga. Alam niyo, halong putik. Halong kasamaan. Pag dinugo sa pagpapahirap sa mga tao, ang halo. Na hindi po nila nalalaman, sumasahod sila. Lahat ng sinasahod nila, pera po yan ng sambayanan. Bakit po ganyan ginagawa yung pagtrato sa mga tao sa sambayanan? Ang pandaraya ay putik. At lahat yan ay maglalaho. Pati yung may hawak na bakal sa putik, maglalaho lahat yan dahil mababago ang panahon. Tandaan nyo ha. Kaya po dapat yung ginagawa nila sa sambayanan, meron silang mga awa, malasakit. Kaso po hindi. Wala nga. Wala eh. Dahil sabi ni Jesus, habag ang ibig ko. At hindi Hindi bayad. bayad. Kaya binibigay ni Kristo ang kapanan niya, walang bayad. Pagtulong sa mga tao, walang bayad. Tamo kayo sinasabi ni Lidiman, hindi na siya nangangailangan ng pera ninyo. Ang divine government, sabi niya, ay pantay-pantay. Ang kayamanan, paghahatian. Na pantay-pantay ang hati, walang dayaan. Ibibigay daw po yun sa mga nararapat at karapat dapat. Alright, nalalapit na. Ito raw po, 2023, kailangan na raw po ma-implement na. Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, laki pa po natin ito ng dasal, panalangin, upang ang lahat po ng mga tao sa buong Hindi lang Pilipinas. yun.
Sumuko na kayo sa Diyos, magbalik na sa Diyos, gano'n. Madasal at madalangin. Walang kwenta kung nagdarasal ay hindi sincero ang kanyang pagdarasal. Sige po, uling mensahe na po. Ito, malapit nang mamatay cellphone natin, lobat na. Ito po yung ating pong huling mensahe. Galing po ito sa aklat ng Kolosas na sinulat po ni Apostol San Pablo. Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 10. Dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig ito ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at paghingi ng patungkol sa inyo upang kayo puspusin ang kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos. Ito po yung pagmamahal ng pastor ng pananampalatayang ito sa lahat po ng mga tao na tayo po'y magsilakad na ng naayon sa ating pong banal na kasulatan. Magsilakad na po tayo sa kaliwanagan na bawat tao po ay hindi na po maliligaw at bawat tao ay hindi na po mabubulag dahil po ang liwanag ay sumilay na ang kaliwanagan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang lahat ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po.